Sinabi sa iyo na masustansya ang mga money nuts, ngunit narito ang nakakagulat na katotohanan na walang sinumang nangangahas na sabihin ng malakas pagkatapos ng edad 60. Ilan sa mga pinakasikat na mani sa iyong kusina ay maring dahan-dahang pumapatay sa iyong paninigas, nagpapataas ng iyong presyon ng dugo, napapalabong ang iyong memorya, at tahimik na sumisira sa iyong mga bato. At ang mas malala, karamihan sa mga senior citizen ay kumakain nito araw-araw sa pag-akalang may ginagawa silang mabuti para sa kanilang katawan. Ako si Dr. Angela Mendoza at ginugol ko ang mahigit 30 taon sa pagtulong sa mga matatandang lalaki at babae na maibalik ang kanilang enerhiya, kanilang kalinawan at ang kanilang sigla sa silid-tulugan. At nakita ko ng paulit-ulit kung paano na ibabalik ng tamang pakay ng buhay habang ang mamaling pakay na ay tahimik na nagnanakaw nito. Paano kung sabihin ko sa iyo na may 4 na partikular na mani na sumusuporta sa sirkulasyon, nagpapalakas ng paganang utak, nagbabalanse ng asukal sa dugo, at tumutulong pa sa iyong makatulog ng mas mahimbing? Ngunit halos walang sinuman sa edad na 60 pataas ang regular na kumakain nito. Kasabay nito, may 4 na iba pa na ipinapakilala bilang masustansyang ngunit tahimik na nagdudulot ng pamamaga, nakakasagabal sa iyong mga gamot at naglalagay sa iyong puso sa panganib. Karapatan mong malaman ang pagkakaiba. Sa video na ito, tatalakayin ko ang lahat na 8 ang 4 na dapat mong piliin araw-araw at ang 4 na hindi mo na dapat kainin muli. Malinaw, batay sa agam at partikular na inyakma para sa iyong katawan pagkatapos ng edad 60. At malapit sa dulo, ibubunya ko ang isang partikular na mani ang pinakapanganib sa lahat na iniugnay sa pagkawalangang memorya at maging sa pinsala sa atay at maaring nasa iyong pantry. Ito ngayon din. Bago tayo magsimula, siguraduhin pindutin ang subscribe button at ayon ang notification bell para hindi mo makalitan ang isa pang aralin sa kalusugan na partikular na idinisenyo para sa mga senior na tulad mo. At kung ang mensaheng ito ay tumatak sa iyo, i-type ang 1 sa nga komento. Kung hindi, i-type ang 0 at ipaalam sa akin kung paano ko mas mapaglilingkuran ang iyong kalusugan at kapakanan. Sige, ngayon magsimula tayo sa 4 na makapangyarihang mani na dapat mong kainin araw-araw. Ang nga ito ay hindi lamang merienda. Sila ay natural na gamot para sa iyong puso, iyong utak, iyong enerhiya, at maging sa iyong pagganap sa silid-tulugan. Tingnan natin nang mas malapitan ang bawat isa at kung bakit mas mahalaga ang mga ito pagkatapos ng edad 60. Una, Brazil nuts, ang iyong pampalakas ng thyroid at testosterone. Naalala ko pa ang isa sa aking mga pasyente, isang retiradong bumbero sa kanyang huling bahagi ng 60 asa, tawagin natin siyang Jack. Dumating siya sa akin na pagod, malabo ang isip, at bigo sa kanyang mababang enerhiya at humihinang pagganap. Sinubukan na niya ang lahat mga pulbos, tableta, dieta, ngunit tila walang nakapagbalik sa sigla na dati niyang taglay. Nagpatakbo kami ng isang buwang panel ng lepat, ang nalaman namin ay hindi ako nagulat. Si Jack ay lubhang mababa sa selenium, isang trace mineral na hindi man lang iniisip ng karamihan sa mga lalaki na mahigit 60 anyos. Ngunit isa na may malaking papel sa kung paano tayo nakakaramdam, nag-isip at gumagana. Ngayon, dito nagiging interesante. Sinabihan ko si Jack na gawin ang isang simpleng bagay. Kumain ng isang Brazil nut sa isang araw. Isa lang. Walang reseta, walang komplikadong plano. Pakaraan ng 3 linggo, bumalik siya sa aking opisina. Iba na ang kanyang mukha, mas may kulay siya, mas matalas ang kanyang mata, at lumapit siya ng may ngiti at sinabing, "Doc, hindi ko alam kung ano ang nasanot na iyon, pero pakiramdam ko ay buhay na ulit ako." Iyan ang kapangyarihan ng Brazil nuts. Ang kamanghamahang nut na ito ay ang pinakamayamang natural na mapakukunan ng selenium sa planeta. Isang nut lamang ay nagbibigay ngang mahigit 130% iyong pang-araw-araw na pangangailangan. At hindi tulad ng mga sintetikong suplemento, ang selenium sa Brazil nuts ay nakatali sa mga organic compound na ginagawang mas madali para sa iyong tumatandang katawan na sipsipin at gamitin ito. Ang selenium ay critical para sa pag-activate ng mga thyroid hormone, na kumokontrol sa lahat mula sa iyong metabolismo at antas ng enerhiya hanggang sa iyong kaluban at memorya. Habang tayo ay tumatanda, ang pagganang thyroid ay may tendensiyang bumagal na humahantong sa pagkapagod, malamig ng mga kamay, pagbigat ng timbang at pagkawala ng siglangang kabataan.
Ngunit sinusuportahan ng selenium ang pagganang iyon mula sa loop. At mayroon pa, ang selenium ay mahalaga para sa produksyon ng testosterone, isang bagay na hindi napagtatanto ng karamihan sa malalaki. Ang mababang testosterone ay hindi lamang nakakaapekto sa libido, nakakaapekto ito sa iyong lakas, iyong pagtulog, iyong motibasyon, at maging sa iyong kakayahang manatiling matalas ang isip. Tahimik na sinusuportahan ng Brazil nuts ang kakayahan na iyong katawan na gumawa at makbalanse ng mahalagang hormon na ito ng natural at ligtas. Ngunit ang talagang nakpapaging espesyal sa nut na ito ay kung paano nito pinoprotektahan ang iyong mga ugat, nerves. Ang mataba sa Brazil nuts ay tumutulong na mapanatili ang iyong myelin sheath, ang insulasyon sa paligid ng iyong mga ugat na nagpapanatiling matalas, ang iyong mga reflexes at tuloy-tuloy ang iyong paggalaw. Kung wala ito, mas mabagal tayong gumalaw, mas mabagal mag-isip, at pakiramdam natin ay hindi tayo konektado sa katawan na dati nating kilalang kilala. Ang pagpapanatiling buong myelin na iyon ay isa sa pinakamahalagang bagay na maaari mong gawin habang tumatanda, at direkta itong sinusuportahan ng Brazil nuts. Ngayon, palagi kong pinapaalalahanan ang aking mga pasyente. Ang sobra ay hindi mas mabuti. Ang sobrang selenium ay maaring maging nakakalason sa paglipas ng panahon. Iyon ang dahilan kung bakit inire-rekomenda ko na hindi hihigit sa 1 o 2 Brazil nuts bawat araw. Itago ang mga ito sa refrigerator. Mas mabuti kung nasa lupang shell at nguyain ng mabuti. Ito ay isang maliit na ritual na may malaking balik na pamumuhunan. Hindi mo kailangan ng isang botang tableta. Kailangan mo lang ang karunungan ng kalikasan at ang disiplina na gamitin ito tulad ng ginawa ni Jack. At kung ang isang solong nut ay maaring gisingin ang iyong thyroid, muling kargahan ang iyong testosterone, at protektahan ang iyong maugat, isipin kung ano ang mangyayari kapag idinagdag mo ang susunod na nut sa iyong pangaraw-araw na gawain. Ito ang tinatawag kong tahimik na tagapag-alagangan iyong mga buto at nan iyong uta. Ngunit karamihan sa mga senior ay hindi man lang napagtatanto kung ano ang kanilang nawawala. Pag-usapan natin ito sa susunod. Panggalawa, almendras almonds, ang tagapagtanggol ng buto at yutak. Mayroong isang bagay na lubos na nakakaginhawa sa mga almendras. Marahil ito ay ang kanilang pamilyar na lutong o ang banayat na tamis na naiwan pagkatapos ang bawat kagat. Para sa akin, ipinapaalala nga almendras ang aking ama. Tuwing umaga, walang palya, upo siya sa tabing bintana na may isang tasang mainit na saa at isang maliit na mangkok ng hilaw na almendras. Hindi siya pumalya kahit isang araw. Dati niyang sinasabi, ang maliliit na bagay na ito ang nagpapanatili sa aking talas. Anak, noong nga panahong iyon, hindi ko pa lubos na naintindihan ang aham. Ngunit ngayon, pagkatapos ng mga dekada sa medisina at pananaliksik sa pagtanda, alam kong tama siya. Ang mga almendras ay isa sa mga pinakahindi napapansin ngunit makapangyarihang kaalyado sa kalusugan ng mga senior. Hindi lamang sila merienda. Sila ay isang pang-araw-araw na sistema ng depensa para sa dalawa sa mga pinakamahinana. Bahagi nga tumatandang katawan, ang iyong mabuto at ang iyong utak. Magsimula tayo sa iyong mabuto. Pagkatapos na edad 60, lalo na lampas sa 65, ang densidad ng iyong buto ay nagsisimulang mabilis na bumaba. Ang mapakahulok ay nagiging mas mapanganib, mas mabagal gumaling ang mabali, at ang isang bagay na kasing liit ng maling hakbang ay maring maging buwan ng pagaling. Ang almendras ay mayaman sa calcium, halos 100 mg sa isang kapat na tasa lamang. Ngunit ang nagpapatingkat sa kanila ay ang kanilang magnesium. Ang magnesium ay gumaganap na parang isang traffic controller. Tinutulungan nitong ilipat ang calcium sa iyong mabuto kung saan ito nararapat, sa halip na hayaan itong bumara sa iyong maugat arteries. Ang kombinasyong iyong calcium at magnesium ay bihira sa isang pagkain, ngunit pareho itong ibinibigay ng almendras. Ngayon, pag-usapan natin ang iyong utak. Bawat taon, mas marami akong nakikitang pasyente na mas takot sa pakawala ng memorya kaysa sa sakit sa puso at may magandang dahilan. Ang Alzheimer's, dementia, brain fog, hindi lamang nila ninanakaw ang iyong mga iniisip, kinukuha nila ang iyong kalayaan. Ngunit ang almendras ay naglalaman ng makapangyarihang antioksidan
lalo na kapag kinakain mo sila kasama ang balat. Ang nga flavonoid sa manipis na kayumangging balat na iyon ay gumagana, kasuwatong vitamina E, upang i-neutralize ang oxidative stress na sumisira sa mga selula nga utak habang tayo ay tumatanda. Sa katunayan, ipinapakita nga mga pag-aral mula sa Tufts University na maaring pabagalin ng mga almendras ang pag-unlat ng paghina ng pag-isip kapag kinakain ng tuloy-tuloy. At mayroon pa, ang mga almendras ay puno ang fiber, humigit kumulang 5 gramo bawat serving, na tumutulong na labanan ang constipation, isang pakikibaka na tahimik na kinakaharap nga halos kalahati nga mga senior araw-araw. Ang regularidad ay maring hindi kaakit-akit pakinggan, ngunit hayaan ninyong sabihin ko sa inyo, malaki ang pagkakaiba nito sa iyong pakiramdam mula sa iyong enerhiya hanggang sa iyong kaluban. Mas malaki ang papel na ginagampanan ng panunaw kaysa sa inaakala ng karamihan. Madalas kong inirekomenda ang 15 hanggang 20 almendras sa isang araw, hilaw o dry roasted, walang asin, at laging inunguyang mabuti. Lalo na para sa mga senior na may mga isyu sa ngipin o hirap sa paglunok. Mahalaga ang hakbang na ito, bigyan itong oras, gawin itong isang maingat na ugali. Sinasabi ko sa aking pasyente, hindi ka lang kumakain ng nut, namumuhunan ka sa iyong hinaharap na paggalaw, kalinawan at dignidad. Ang na almendras ay iyong nga tahimik na tagapagtanggol, at kapag ginawa mo silang isang pang-araw-araw na ritual, mapapansin ito nga iyong katawan, mas matibay na mga hakbang, mas matalas na pag-isip, mas magaganang araw. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na mayroong isang nut na kamukhang-kamukhang ang iyong utak, at maaring ito ang pinakamahusay na natural na pagkain na mayroon tayo para sa pag-iwas sa pagkawala ng memorya, pagpapabuti ng daloy ng dugo, at kahit ng pagtulong sa iyong makatulog ng mahimbing sa gabi. Iyan mismo ang susunod. Pag-usapan natin ito. Pangatlo, walnuts ang paboritong pagkain ng utak. May isang sandali na hinding-hindi ko malilimutan. Ilang taon na ang nakalipas, binisita ko ang isang pasyente na nangangalang Harold, isang retiradong guro ng musika sa kanyang 70s na kamakailan lamang nawala ng asawa. Nahihirapan siya, hindi lamang sa kalungkutan, kundi pati na rin sa memorya. Nakakalimutan niya ang pangalan, nawawala ang kanyang susi, at nalilito pa kapag nagmamaneho pawi. Sa aming pagbisita, binuksan niya ang kanyang kabinet sa kusina at kumuha ang isang maliit na garapon na salamin. Sa loop, may mga walnuts. Tumingin siya sa akin at sinabi, nabasa ko sa isang lugar na mabuti raw ito para sa utak, at kamukha rin nila ang utak. Tumimo iyon sa akin, hindi lamang dahil ito ay toto, kundi dahil si Harold sa kanyang tahimik at determinadong paraan ay sinusubukang lumaban at sinusuportahan siyang aham. Ang walnuts ay pambihira, higit pa sila sa merienda. Sila ay isa sa mga pinakamabisang pagkain na sumusuporta sa utak na inaalok ng kalikasan. Sa istruktura o kahawik nila ang utak, ngunit sa kemikal may ginagawa silang mas malalim. Ang mga walnuts ay mayaman sa alpha-linolenic acid o ALA, isang plant-based omega-3 fatty acid na tumutulong sa pagbuo at pagpapanatiling ng lamat ng maselula nga utak. Habang tayo ay tumatanda, ang alamat na ito ay nawawalan ng pagka-flexible, bumabagal ang komunikasyon sa pagitan ng mga neuron at nagiging malabo ang memorya. Ngunit tinutulungan ng ala na panatilihing malakas ang mga koneksyong iyon. Simula pa lang iyan, ang mga walnuts ay puno nga polyphenols, nga makapangyarihang antioxidant na tumatawid sa blood-brain barrier at direktang binabawasan ang pamamaga sa neural tissue. Bakit mahalaga iyon? Dahil ang pamamaga ay isang tahimik na mamamatay tao ng memorya, focus at pakiisip. Ito ay isa sa mapangunahing nagtutulak ng demensya at Alzheimer's, at hindi tulad ng maraming iba pang pagkain. Tinatarget ng mga walnuts ang pamamagang iyon sa pinakmulan nito. Ipinakitang isang pag-aral sa Journal of Nutrition na ang senior na kumain ng 1.5 onsa lamang ng walnuts bawat araw sa loob ng 8 linggo ay nakakita nga nasusukat na pagpapabuti sa bilis ng pagproseso at mental flexibility. Hindi ito maabstraktong numero, iyan ang pagkakaiba sa pagitan ng paget sa biro ng isang mahal sa buhay, pag-alala sa isang kaarawan o pananatiling nakikibahagi sa pag-usap.
Ngunit narito ang isang bagay na hindi alam ng karamihan. Ang nga walnuts ay naglalaman din ng natural na melatonin, ang hormon na ginagawa ang iyong katawan upang i-regulate ang pagtulog. At habang tayo ay tumatanda, bumababa ang ating mga antas ng melatonin na humahantong sa mga hindi mapakaling gabi at mahinang pagaling. Para sa marami sa aking mga matatandang pasyente, ang simpleng pagdaragdag ng isang maliit na dakot ng walnuts sa gabi ay tumutulong sa kanila na makatulog ng mas mabilis at gumising na mas nakapagpahinga. Karaniwan kong inire-rekomenda ang pagkain ng 7 hanggang 9 na kalahati ng walnut bawat araw. Itago ang mga ito sa refrigerator upang maprotektahan ang kanilang mga masalang langis na maaring masira kung malantat sa init o liwanag. At huwag mag-alala tungkol sa bahagyang pait sa balat. Diyan naninirahan ang marami sa mga antioksidan. Isipin ito bilang isang maliit na sipang proteksyon sa bawat kagat. Si Harold ay kumakain pa rin ng kanyang walnuts araw-araw. At habang namimiss pa rin niya ng husto ang kanyang asawa, sinabi niya sa akin kamakailan na ang kanyang memorya ay parang mas matalas, ang kanyang focus ay mas malakas, at ang kanyang pakiramdam sa sarili ay medyo mas buo. Hindi babaguhin nga walnuts ang iyong buhay sa isang gabi, ngunit sa paglipas ng panahon, tahimik nilang sinusuportahan ang pinakamahalagang bagay na pag-ari mo, ang iyong isipan. At kung ang walnuts ay pagkain ng utak, kung gayon ang susunod na nut ay ang hindi kilalang bayaning ang iyong presyon ng dugo, iyong paningin, at iyong asukal sa dugo, lahat ng sabay-sabay. Karamihan sa mga tao ay hindi ito pinapansin, ngunit sa sandaling malaman mo kung ano ang kaya nitong gawin, hindi mo na ito titingnan sa parehong paraan muli. Pag-usapan natin ito. Pangapat, pistachios, depensa sa presyong dugo, paningin at diabetes. Nung lumalaki ako, ang aking lolo ay may lumang mangkok na kahoy sa konter ng kusina. Tuwing hapon, uupo siya sa kanyang silya na may isang dakot ng pistachios, maingat na binubuksan ang ito isa-isa. Hindi ko ito gaanong pinansin noon, isang tahimik na ugali lamang ng isang tumatandang lalaki. Ngunit ngayon, sa lahat ng alam natin tungkol sa nutrition at pagtanda, napaktanto ko na may ginagawa siyang napakatalinong bagay. Nang hindi nalalaman ang agham, pinoprotektahan niya ang kanyang presyon ng dugo, kanyang paningin, at maging ang kanyang kakayahang pamahalaan ang asukal. Ang mangkok na iyon na pistachios ay higit pa sa isang merienda. Ito ay isang pang-araw-araw na dosis ng depensa. Ang pistachios ay walang duda isa sa mga pinaka-underrated na superfoods para sa mga senior. Madalas silang natatabunan ng mas magarbong opsyon. Ngunit kung ano man ang kulang sa kanila sa katanyagan, binabawi nila ito sa pag-andar. Una sa lahat, sila ay isa sa mga pinakamayamang manis sa potassium na may humigit kumulang 285 mg bawat serving. Mas marami iyan kaysa sa maraming prutas at gulay. At ang potassium ay kritikal para sa pagpapanatiling ang malusok na presyon ng dugo, lalo na pagkatapos ng edad 60 kung kailan ang paninigas ng mga ugat, arteries, at pagiging sensitibo sa asin ay may tendensiyang tumaas. Para sa mga matatanda na sinusubukang pamahalaan ang hypertension ng natural, ang pistachios ay isang matalino at ligtas na kaalyado. Mayaman din sila sa dalawang makapangyarihang carotenoids, lutein at zeaxanthin, na may mahalagang papel sa kalusugan ng mata. Ang makompon na ito ay naipon sa retina at tumutulong na salain ang nakakapinsalang asul na ilaw na nakpapabagal sa pag-unlad ng age-related macular degeneration. Hindi ito maliit na bagay. Ang pakawala ng paningin ay isa sa mapinakakinatatakutang kondisyon sa mga senior. At ang pistachios ay nagbibigay ng banayat at tuloy-tuloy na suporta para sa pagpapanatiling matalas at makulay ng iyong mundo. Ngunit marahil ang pinakamahalaga, ang pistachios ay nakakagulat na nakakatulong para sa regulasyon ng asukal sa dugo. Sa halos 3 gramo ng fiber bawat onsa at natural na mababang glycemic index, tumutulong silang pabagalin ang panunaw, bawasan ang napaktaas ng asukal pagkatapos kumain, at panatilihing matatak ang antas ng insulin. Para sa milyon-milyong senior na nakikitungo sa diabetes o pre-diabetes, ang pagdaragdang isang dakot ng pistachios bawat araw ay maring tahimik na gumawa ng isang tunay na pagkakaiba, lalo na kapag pinapalitan ang mga mas na prosesong matatamis na merienda. Mayroon ding benepisyong pangasal dito na sulit banggitin. Kapag kumakain ka ng pistachios na nasa shell pa, ang kilos ng pagbabalat nito ay nakpapabagal sa iyong bilis.
Nakbibigay ito sa iyong katawan ng mas maraming oras upang maramdaman ang pagkabusok na ginagawang mas madaling iwasan ang labis na pagkain. Dagdag pa, ang mawalang laman na shell ay nagsisilbing isang visual cue na tumutulong sa iyong subaybayan kung gaano karami na ang iyong nakain ng hindi kinakailangang magbilang ng calories o gumamit ng measuring cup. Ginagawa nitong isang maingat at nakakakalmang ritual ang pagmamerienda. Karaniwan kong inirekomenda ang halos 1 onsa bawat araw, humigit kumulang 49 na pistachios, ang mawalang asin o bahagyang malat na uri ang pinakamainam. At kung mayroon kang arthritis o limitadong lakas ang kamay, hanapin ang natural na kalahating bukas upang mas madali ang pagbabalat. Nag-alok ang pistachios ang isang bihirang kombinasyon, densidad ang nutrisyon, lasa at benepisyong terapeutiko. Sinusuportahan nila ang iyong puso, iyong mamata, iyong asukal sa dugo, at ang iyong pakiramdam ng kontrol sa iyong katawan. Ngunit narito ang bagay. Habang ang apat na mani na ito ay maaring makangat ng iyong kalusugan pagkatapos ng 60, may iba pa na maaring tahimik na sumira nito. Nga mani na mukhang inosente, kahit na masustansya, ngunit sa katunayan ay naktitrigger ng pamamaga, napapataas ng presyon ng dugo, nakakasagabal sa magamot, at nakambak sa brain fog. Karapatan mo malaman kung ano nga ito. At sa susunod na seksyon, ipapakita ko sa iyo kung aling mga mani ang dapat iwasan at kung bakit maaring mas marami silang pinsalang nagagawa kaysa sa kabutihan. Manatili sa akin, dito nagiging nakakagulat ang katotohanan. Una, mani, peanuts, ang bombang orasan ng pamamaga. Hinding-hindi ko makakalimutan ang araw na pumasok si George sa aking opisina. 72 taong gulang, isang ipinakmamalaking veteranong Vietnam at isang taong ipinakmamalaki ang pananatiling aktibo. Ngunit nitong mga nakaraang araw, sabi niya, may kakaiba siyang nararamdaman. Mas sumasakit ang kanyang kasukasuan, palagi siyang pagod, at tumaas ang kanyang presyon ng dugo sa kabilang walang malalaking pagbabago sa kanyang pamumuhay. Habang pinag-usapan namin ang kanyang pang-araw-araw na gawi, isang bagay ang lumitaw. Halos araw-araw siyang nakmemerienda ng mani. Masustansya naman yan, di ba? Tanong niya. Ang sandaling iyon ay nakpaalala sa akin kung gaano pa rin karami ang kalituhan tungkol sa pagkain na inaakala nating hindi nakakapinsala, lalo na ang mani. Ang ang mani ay hindi talaga nga nuts. Sila ay nga legumbre na tumutubo sa ilalim ng lupa at ang isang detalyeng iyon ay gumagawa ng malaking pagkakaiba. Dahil sa paraan ng kanilang paglaki, ang mani ay lubang madaling kapitan ng amag at partikular sa isang lason na tinatawag na aflatoxin. Ang amag na ito ay hindi mo makikita o mamoy. Ito ay hindi nakikita. Walang lasa, ngunit sa paglipas ng panahon, mari itong may pon sa katawan na nakakasama sa atay, nagpapahina sa immune system at nagpapataas pang panganib ng ilang kanser. Ang senyor na ang sistema ng detox ay natural na bumabagal sa edad, ay lalong mahina sa ganitong uri ng hindi nakikitang banta. Ngunit hindi lang iyon ang alalahanin. Kahit walang allergy, ang mani ay maaring mag-trigger ng nagpapasiklap na reaksyon sa maraming taubanayat, talama na pamamaga na nakakaapekto sa mga kasukasuan, puso at maging sa utak. Ang ganitong uri ng pamamaga ay hindi maingay. Hindi ito lumilitaw sa isang gabi, ngunit dahan-dahan at tahimik itong naipon na nag-ambak sa mga pagsiklap ng arthritis, mental fog at stress sa cardiovascular. Para sa mga matatanda na nahaharap na sa paninigas at pagkapagod, ang mani ay maring maging panggatong sa likod ng apoy at karamihan ay walang ideya. At nariyan pa ang asin. Karamihan sa mga komersyal na mani ay iniha at inasnan kung minsan ay sobra-sobra. Para sa mga senior na namamahala sa mataas na presyon ng dugo na higit sa 60% ng mga matatanda na higit sa 65 ang idinagdag na sodium na ito ay lalo lamang nakpapalala sa problema. Idagdag pa diyan ang hydrogenated oil at asukal na madalas matakpuan sa mga komersyal na peanut butter at ginawa mong isang pang-araw-araw na dosis ng panganib ang isang simpleng merienda. Kahit na ang natural na peanut butter ay hindi ligtas. Ang mani ay may mataas na nilalaman na omega, 6 fatty acid, na maring sumira sa masalang balanse ng omega, 3 sa omega, 6 sa iyong katawan, isang pangunahing salik sa pagkontrol ng pamamaga. Ang kawalan ng balanseng iyon lamang ay maaring
sumabotahe sa sirkulasyon, makpalalang ng memorya, at makpababang ng pangkalahatang katatagan sa mga tumatandang katawan. At kung umiinom ka nga gamot tulad ng mga pampalabnaw ng dugo, ang mani ay naglalaman ng mga compound na maaring makasagabal sa pasipsip, lalo na ang bitamina K. Ginagawa nitong mas komplikado ang pamamahala ng gamot kaysa sa dati na para sa maraming senior na nagsasabay-sabay ng maraming reseta. Ngayon, hindi ko sinasabing kailangang magpanik ang lahat kung nakakain sila ng mani paminsan-minsan. Ngunit kung ikaw ay higit sa 60 at regular na kumakain nito, oras na para seryosong pag-isipan muli. May mga mas ligtas, mas sumusuportang alternatibo na nagbibigay parehong kasiyasiyang lutong nang walang mga panganib ng pamamaga at lason. At paano kung sabihin ko sa iyo na ang susunod na note sa aming listahan ay hindi lamang nagpapataas ng iyong asukal sa dugo, maari rin nitong taasan ang iyong panganib ng mabato sa bato, kidney stones, makasagabal sa panunaw, at maging sanhingang mapanganib na mga yuktong pagkasamit sa mga matatanda. Isa ito sa pinakamapalinlang na sikat na merienda. Tingnan natin ito ng mas malapitan. Pangalawa, kasoy. Casus, ang bitak sa asukal sa dugo at bato sa bato. Ilang taon na ang nakalipas, mayroon akong pasyente na nangangalang Linda, siya ay 70, puno init at tawa, at mahilig magbaki ng gatrit para sa kanyang nga apo. Nang dumating siya na nagrereklamo ng pagkapagot, discomfort sa tiyan, at hindi inaasang pagtaas ng kanyang asukal sa dugo, sinuri namin ang kanyang nga gawi. Sa aking pagkagulat, ang kasoy ay paulit-ulit na lumitaw hindi lamang sa kanyang nga merienda, kundi sa kanyang pagluluto, kanyang nga smoothie, at maging sa tinatawag na healthy granola bars na itinatago niya sa kanyang pitaka. Mabuti naman yan sa kalusugan, di ba? Tanong niya na may pakasang ngiti. Tumimos sa akin ang sandaling iyon dahil ipinaalala nito kung gaano kadali mag-backfire ang desisyong may mabuting intensyon habang tayo ay tumatanda. Ang kasoy ay mapanlinlang. Isinusuot nila ang kasuotan ng isang masustansyang merienda makrema ang texture, banayat ang lasa, madalas na matatakpuan sa mga health food store. Ngunit sa ilalim mong ibabaw, ang kasoy ay nakdadala nga panganib na bihirang marinig ng karamihan, lalo na ang nga senyor. Una, pag-usapan natin ang asukal sa dugo. Ang kasoy ay may medyo mataas na nilalaman ng carbohydrate para sa isang nut, nga 9 na gramo bawat onsa, at isang kapansin-pansing epekto sa glycemic. Nanganggahulugan iyon na maaari nilang pataasin ang iyong asukal sa dugo ng mas mabilis kaysa sa iyong inaasahan. Para sa 25% nga mga senior na nadiagnose na may diabetes at ang 48% na itinuturing na pre-diabetic, ang maliliit na pagtaas na iyon ay naipon at ang pinsala ay madalas na tahimik. Hindi mo ito nararamdaman hanggang sa lumitaw ang mangga kahihinatnan sa paglawon sa anyo ngang pagkapagod, brain fog o lumalalang antas ng glucose sa iyong susunod na check-up. Ang kasoy ay puno rin ng isang bagay na tinatawag na oxalates. Ito ay manatural na nagaganap na compound na kumakapit sa calcium sa iyong bituka na ginagawang mas mahirap para sa iyong katawan na sipsipin ang mahalagang mineral na ito. At para sa mga matatanda na mas mataas na ang panganib para sa osteoporosis at kakulangan sa calcium, nagiging problema ito. Mas masahaw pa, ang mga oksalate ay maaring maipon sa katawan at mag-ambag sa pagbuo nga mga bato sa bato, kidney stones, isang masakit na kondisyon na nagiging mas karaniwan at mas mapanganib sa pagtanda. May isa pang panganib na hindi napapansin nga maraming tao, lalo na ang mahirap sa paglunok, na karaniwan sa mga matatanda. Ang kasoy ay makinis, hubok at nakakagulat na madaling maaspirate o malulon ng mali. Sa katunayan, sa lahat ng mga mani, ang kasoy ay kabilang sa mga pinakamadalas na sangkot sa mga insidente ng pagkasamit. Ang makremang tekstur na iyon na parang nakakaginhawa ay maaari ring maging isang tahimik na panganib. At sa wakas, nariyan ang issue ng pagproseso. Hindi napagtatanto ng karamihan na ang kasoy sa kanilang hilaw na estado ay nakakalason. Naglalaman sila ng urushiol, ang parehong kemikal na matatakbuhan sa poison ivy. Upang maging ligtas, kailangan silang sumailalim sa matinding pagproseso, pinasingawan, niluto, tinanggalan. Ngunit sa prosesong iyon, marami sa kanilang nga natural na nutrisyon ang nawawala.
Ang natitira sa iyo ay isang nut na masarap ngunit kakaunti ang nagagawa upang suportahan ang iyong kalusugan at sa ilang nga kaso ay nakakasama. Iyon ang dahilan kung bakit inirekomenda ko sa mga senyor. Napalitan ang kasoy ngang mas ligtas, mas functional na mga alternatibo tulad ng almondras o walnuts. Pangatlo, macadamia nuts ang tahimik na nagpapabigat ng timbang. Minsan ay may pasyente akong nangangalang Carl, isang retiradong inhinyero sa kanyang huling bahagi ng 60. Matalas ang isip, may magandang sense of humor, at napakadisiplinado sa kanyang nagawain. Ngunit sa loob ng ilang buwan, si Carl ay nagsimulang tumaba unti-unti, banayad. Tumaas ang kanyang presyon ng dugo, at madalas siyang nakakaramdam ng pagkahilo pagkatapos kumain. Nang umupo kami upang suriin ang kanyang dieta, natawa siya at sinabi, "Well, Doc, hindi naman ako kumakain ng maraming junk food, pero binibigyan ko ang sarili kong ilang macadamia nuts gabi-gabi." Sabi nila, heart healthy daw, di ba? Doon ko nalaman na kailangan naming mag-usap. Ang macadamia nuts ay marangya. Ang kanilang mayaman, malantekilyang lasa at makinis na texture ay nagpaparamdam sa kanila na parang isang indulhensiya, tulad ng perpektong masustansyang treat. At madalas silang ibinebenta sa ganoong paraan, lalo na sa mga high-end na health food circles. Ngunit ang hindi napagtatanto nga karamihan, lalo na habang tayo ay tumatanda, ay ang macadamia ay naglalaman ng napakalaking damingang taba at kaloris sa bawat kagat. Isang onsa lamang halos, isang dakot ay naglalaman ng halos 200 calories at 22 gramo ang taba. Para sa isang taong higit sa 60 na ang metabolismo ay natural na bumagal at maring hindi na gaanong pisikal na aktibo, mabilis itong naipon. Kumakain ka nga calorie-lot ng isang buong mini-meal nang hindi man lang nakakaramdam ng kabusugan. Iyan ang tinatawag kong silent weight gain o tahimik na pagbigat ng timbang. Dahan-dahan itong dumarating sa iyo. Walang binging, walang matatamis, isang mabagal, at tuloy-tuloy na pagtaas lamang na nagiging mahirap baliktarin. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa timbang. Ang macadamia ay isa rin sa may pinakamataas na saturated fat sa lahat ng 6 gramo bawat onsa. Iyon ang uri ng taba na maaaring magpataas ng LDL cholesterol at maglagay ng mas maraming strain sa isang tumatandang puso. Para sa mga senior na namamahala na sa kolesterol o mga isyu sa presyon ng dugo, ang ganitong uri ng taba ay hindi lamang hindi nakakatulong, maari nitong tahimik na balewalain ang iyong pag-unlad. Pagkatapos, nariyan ang isyu ng apdo gallbladder. Maraming matatanda ang nakakaroon ng gabato sa apdo at hindi man lang nila alam. Maari silang makaramdam paminsan-minsang pakblowat o discomfort pagkatapos kumain, ngunit wala namang masyadong nakakaalarma. Ang macadamia nuts, dahil sa kanilang napakataas na nilalaman ng taba, ay maaring mag-trigger sa mga batong ito na gumalaw, na nagiging sanhi, na masakit na pag-atake na maring magresulta sa mga emergency visit o kahit operasyon. Nakita ko na itong nangyari ng higit sa isang beses at madalas, ang tao ay walang ideya na ang problema ay nabubuo sa loop nila. At huwag nating kalimutan ang kalusugan ng bibig. Ang macadamia nuts ay siksik at matigas. Para sa mga senior na may mga pustiso, korona o sensitibong ngipin, ang pangya sa mga ito ay maaring mapanganib. Nakaroon na ako nga pasyente na nabasagan ng dental work dahil sa mamani na ito, na nagresulta sa magastos at masakit na pagbisita sa dentista. Palagi kong sinasabi sa aking mga pasyente, ang macadamia ay maring parang isang maliit na indulhensiya, ngunit may dala silang mabigat na presyo, isang presyo na dahan-dahang dumarating at pagkatapos ay nananatili ng matagal. May iba pang mamani na nag-alok ng kasiyahan ng walang ganoong pasanin, ngunit habang ang macadamia ay maaring magpabigat sa iyo, ang susunod na nut sa aming listahan ay isang bagay na mas nakakabahala. Ito ay maliit, mamantika, at madalas na hindi napapansin, ngunit maaari itong makasagaba sa mga gamot, mag-trigger ng kakaibang pagbabago sa panlasa, at maging sanhingang mapanganib na pagbabangang timbang sa mga matatanda. Karamihan sa mga tao ay walang ideya kung gaano ito ka-problema. Pag-usapan natin ito. Pang-4, pine nuts. Ang panggulo sa gamot, ilang taon na ang nakalipas, mayroon akong pasyente na nagngangalang Ruth.
Siya ay 74, maalalahanin at masalan sa kanyang kalusugan. Sinusubaybayan niya ang kanyang nga gamot, naglalakat araw-araw, at mahilig mag-eksperimento sa mga bagong resipe. Isang araw, pumasok siya sa aking opisina na may kakaibang alalahanin. Dr. Mendoza, sabi niya, lahat ay lasang metal. Kahit ang tubig ay kakaiba ang lasa. Ilang linggo na itong nangyayari. Sa una, tiningnan namin ang nga gamot, panunaw, hydration ngunit walang lumitaw. Pagkatapos, may nabangit siyang idinagdak niya sa kanyang dieta kamakailan, isang homemade pesto na mayaman sa pine nuts, doon nakugnay ang lahat. Ang pine nuts ay maaring maliit, ngunit para sa mga matatanda, maari silang magdulot ng nakakagulat na malalaking problema. Magsimula tayo sa nangyari kay Ruth. Nakakaranas siyang tinatawag na pine-mouth. Isang mapait at metalikong pagbabago sa panlasa na maaring tumagal nga. Ilang araw o kahit linggo pagkatapos, kumain ng ilang uri ng pine nuts. Hindi ito mapanganib sa sarili nito, ngunit narito ang nakatagong issue. Kapag ang pagkain at tubig ay biglang naging hindi kaaya-aya ang lasa, maraming senior ang hindi namamalayan na kumakain at umiinom ng mas kaunti. At para sa isang taong nasa panganib ng hindi sinasadyang pagbaba ng timbang o dehydration, ang tila malit na side effect na ito ay maaring humantong sa malubhang kahihinatnan, kahinaan, kakulangan sa nutrisyon, at maging sa pagkakaospital. Mas mahalaga ang panlasa kaysa sa inaakalang nga tao, lalo na sa huling yugto ng buhay. Ngunit hindi, diyan tumitigil ang pine nuts. Isa sa mga pinakamalaking alalahanin sa partikular na nut na ito ay ang potensyal nitong makasagabal sa mga karaniwang gamot. Ang pine nuts ay naglalaman ng mapartikular na compound na maring makbago kung paano minametabolize ang magamot sa atay. Kasama dito ang magamot para sa presyon ng dugo, kolesterol, at mood, tatlo sa mga pinakakaraniwang inireresetang klase ng gamot para sa mga matatanda. Ang panganib, nabawasang bisa o hindi inaasahang side effect. At karamihan sa mga senior ay hindi kailanman binabalaan tungkol sa interaksyon ito dahil hindi pa ito lubos na naunawaan ng maraming klinisyan. Nariyan din ang isyu ng pamamaga. Ang pine nuts ay mataas sa polyunsaturated fats na masalan at madaling ma-oxidize, lalo na kung ang ngamani ay hindi naimba ng maayos o matagal na sa estante. Kapag na-oxidize, ang mataba na ito ay maaring mag-promote ng pamamaga sa halip na bawasan ito. Para sa isang taong namamahala sa arthritis, pananakit ng kasukasuan o mga kondisyong nagpapasiklap tulad ng metabolic syndrome, nagdarakdak ito ngang pangatong sa apoy. At dahil ang pine nuts ay madalas na hinahalo sa mga sarsa o inihuhurno sa mga pagkain, karamihan sa mga tao ay hindi man lang napagtatanto na kinokonsumo nila ang mga ito. Isa pang alalahanin na nakita ko ng higit sa isang beses sa aking mamatatandang pasyente ay ang panganib ng pagkasamit, aspirasyon. Ang pine nuts ay maliit, madulas, at madaling malanghap ng hindi sinasadya, lalo na nga umiinom ng gamot na nagdudulot ng tuyong bibig na napakakaraniwan pagkatapos ng 60, isama pa iyon sa mapagbabagong naunay sa edad sa swallowing reflex, at mayroon kang isang nakatagong panganib ng pagkasamit. Dahil sa lahat nga kadahilan ng ito, hinihimo ko ang nga senior na iwasan ang pine nuts ng tuluyan. Maraming mga alternatibo na nag-alok lasa at malusok na taba ng walang mapanganib na ito. Ang pagkain ay dapat magbigay ng sustansya at proteksyon, hindi kumplikahin o maglagay sa panganib. Ngayon, natutunan mo na kung aling mga mani ang dapat kainin at kung alin ang dapat iwasan. Ngunit ano ang ibig sabihin ng lahat na ito para sa iyong pang-araw-araw na buhay, iyong enerhiya, iyong memorya, iyong puso at maging sa iyong pagiging malapit? Sa huling mensahe, tutulungan kitang ikonekta ang mga tuldok at ipapakita sa iyo kung paano makakalihang malalaking pagbabago ang malilit na pagpailing ito. Dahil sa iyong edad, hindi pa huli ang lahat para isulat muli ang kwentong iyong kalusugan isang kagat sa isang pagkakataon. Huling mensahe ang doktor, hindi ka kailanman masyadong matanda para magbago. Kapa binabalikan ko ang lahat ng mataon na ginugo ko sa pakikipaupo sa makalalakihan at kababayhan sa kanilang 60, 10 kahit 80. Napaktanto ko ang isang makapangyarihang bagay. Hindi tayo sinisirang ang pagtanda. Ang malilit na gawin na paulit-ulit na ginagawa, sa paglipas ng panahon ang siyang nakpapatibay sa atin o tahimik na sumisira sa atin. At ang pagkain
Lalo na ang isang bagay na kasinglit at tila inosente tulad ng isang dakot ng mani ay madalas na nasa sentrong kwentong iyon. Ngayon, pinag-usapan natin ang walong mani. Apat na tunay kong pinaniniwalaan na dapat kainin ng bawat senior araw-araw. Brazil nuts, almondras, walnuts, at pistachios. Hindi dahil sila ay uso, hindi dahil ibinebenta sila sa isang magarbong health ISO, kundi dahil gumagana sila. Sinusuportahan nila ang iyong thyroid at testosterone, pinapalakas ang iyong mabuto at utak, pinapabuti ang iyong paktulok, pinoprotektahan ang iyong puso, at tinutulungan kang maramdaman muli ang kontrol sa iyong kalusugan. Pagkatapos ay tiningnan natin ang apat na iba pa mani, kasoy, macadamia nuts, at pine nuts na tahimik na gumagawa ang kabaliktaran, nagdudulot ng pamamaga, nakakasagabal sa gamot, nakpapataas ng asukal sa dugo, nakambak sa pakbigat ng timbang o kahit pakbaba ng timbang sa lahat ng maling paraan. Karamihan sa kanila ay ibinabenta bilang masustansya o sa pinakamababa, hindi nakakapinsala. Ngunit pagkatapos ng 10, nagbabago ang iyong katawan. Ang dating nagbibigay sa iyo enerhiya ay maaring mag-iwan sa iyo ngayon na matamlay. Ang dating madaling dumadaan ay maaring nagpapalakas na ngayon sa mga isyu na hindi mo man lang napaktatanto na konektado sa iyong pagkain. At gusto kong sabihin ang isang bagay ng malinaw dito, hindi bilang isang doktor, kundi bilang isang taong nakapanut sa mga taong pinapahalagan ko na tahimik na nahirapan, hindi ka sira. Hindi ka masyadong matanda. Ang iyong kalusugan ay hindi isang nawawalang kaso. Ang katawan na iyong ginigisingan ngayon ay nakikinig pa rin. Nagbabago pa rin ito at tumutugon pa rin ito. Minsan sa mga hindi kapanipaniwalang paraan, sa maliliit at tuloy-tuloy na mga pagpili na iyong ginagawa. Nakita ko ito sa lalaking nagpalit ng mani sa pistakyos at bumaba ang presyon ng dugo ng walang idinakdak na isang bagong gamot. Sa babaeng kumain ng isang Brazil nut sa isang araw at sa wakas ay naramdaman niyang bumalik ang kanyang enerhiya. Sa mag-asawang nagsimulang makmerienda ng walnuts sa gabi at napansin na pareho silang nakatulog ng mahimbing sa buong gabi sa unang pagkakataon sa loop ng maraming buwan. Hindi ito mga himala, ito ay biology. Ito ang iyong katawan na ginagawa ang dapat nitong gawin kapag binibigyan mo itong ng tamang panggatong. Kaya habang pumapasok ka sa iyong kusina bukas na umaga o dumadaan sa snack aisle mamaya sa linggong ito, huminto ka, isipin muli ang natutunan mo dito, pumili ng matalino. Hindi mo kailangang maging perpekto, hindi mo kailangang baguhin ang lahat ng sabay-sabay. Ngunit pumili ng isang bagay at patuloy itong piliin. Ganyan nagsisimula ang pagbabago. Dahil hindi lang ito tungkol sa manumero ng cholesterol o masat ng presyon ng dugo, ito ay tungkol sa pagising na matatag ang pakiramdam sa iyong mapaa, pag-alala sa pangalan ng kapitbahay na dumaan, pagkakaroon na enerhiya para maglakad, tumawa, makahawak kamay ng mas matagal. Ito ay tungkol sa pananatili sa laro, hindi lamang sa pisikal, kundi sa emosyonal, mental, at pagiging malapit. Ako si Dr. Angela Mendoza at gusto kong tandaan mo ito. Hindi ka masyadong matanda para maramdamang malakas muli. Hindi ka masyadong malayo para bawiin ang iyong enerhiya, iyong kalinawan, iyong kumpiyansa. Kailangan mo lang bigyan ang iyong katawan ng mga tamang bagay at sasalubungin ka nito ng higit pa sa kalahati. Magsimula sa mga mani. Hayaan mong iyon ang maging iyong unang senyas sa iyong katawan at sa iyong sarili na handa ka ng umunlad muli.